Hello mga higala. Kini ang part 2 sa uluhan makatuo ba kita sa Biblia. Lain nga mga istorya sa Biblia na atong susihon karon. Dinhi sa part 2 ang mga istorya sa Biblia kung angay ba natong tuwan. Dili ba ka kini istoryang parang sa barbero lang o fairy tale. Atong isgutan karon ang mga kasaysayan nini sa Biblia nga kanang popular kayo. Unahon nato kining kan lunop sa panahon ni Noe. Giingon diha sa kasaysayan ni Noe nga mamatay ang tanang mananap og doon na lang may gamay nga naluwas nga warag 8 ka tawo lang naluwas tungod sa nga nakasakay sa arka ni Noe. Isugo ang Dios pagpabuhat. Nagsugo ang Dios kang Noe nga magbuhat og arka. Sulod ang tanang mananap didto. Kay palunupan niya ang kalibutan kay daotan na daw ang kalibutan. Aron atong masayran ang saktong detalye na atong basahon mismo diri sa Biblia. Ini mabasa nato sa Genesis chapter 8, chapter 6 pa. Paingon sa chapter 8. Tas-tas nino pero di lang nato lupon pagbasa. Atong basahon no. Genesis chapter 6 verse 13 to 22. Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao. Puuhon ko sila sa hingpit, kay ilang mang gipadagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Busa, paghimog arka, gikan sa kahoy nga gopher, buhati kinig nga lawak og buliti og aspalto ang sulod og gawas niini. Ang gitas-on niini 133 ka metros, may 22 ka metros ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Buhatig atop ang arka ug padlabwan kini og 44 ka sentimetros ibabaw sa mga bungbong niini. Himua ang arka nga tulok andana ug buhatig pultahan sa kilid niini. Palunupan ko ang tibuok kalibutan aron sa pagpuo sa tanang binuhat. Ang tanan nga anaa sa ibabaw sa yuta mga matay apan magbuhat akong kasabutan tali kanimo ug kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Pagdalag laki ug bayi sa tanang matang sa mga mananap ug sa tanang matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug tipigi kini aron inyong makaon ug makaon usab sa mga mananap. Gituman kini ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Nya pagahuman sa lunop ang arka nahitungtong sa bukid Ararat. Ana sa Genesis chapter 8 verse 4 na. Karon itong na-analyze ning istorya. Ang tanang mananap gisulod sa arka nga may gidak-on nga wala gani katunga sa Titanic. Ang Titanic dunay 269 meters. Pero dire ang gitas-on 133 ra ang arka meters. Oh. Wa katunga. Niya dunay sobra 3 million up to 30 million species sa mga mananap sa tibuok kalibutan. Masulod ka sa arka? Kung tinuod pa nga ang tanang mananap nga buhi atong panahon na nangamatay katong wala makasulod sa arka. Oh. Sa ato pa kining mga buhi karon nga mananap, kung mao nang istorya ha, puros na sila nakarga ni Noe. Kaya ang wala makarga sa arka, nga matay man tanan. Nga karon. Kay doon na may mga nanap sa North ug South Pole. Sa Earth. Sa North Pole, daghan kayong mananap pa diha. May polar bear. Ay, daghan pa mga mananap labi sa South Pole. South Pole, doon ay mga walrus, si lion, sikaw, seal,
Madagko ra ba kay mga mananap na? Naitag sa kalibo kilos ka po. Anang mga napay mga tawag nila sea elephant. Ana sa South Pole na muyo daghan kay na lubog sa ice. Sa North ug South Pole dili mo baba sa 200 pa ka species sa mga mananap na diha. Nya karon, diyon sa man na Ninoy pagdala. Kay kag wala madala patay man to. Sa to pa kay naaman na ron. Sa to pag gidala na Ninoy. Nya karon kay kanang mga mananapa dili man na mabuhi og sa temperature na banda sa Turkey. Kay kanang ingon nila Mount Ararat na sa Turkey. Turkey karon modern Turkey na siya diha. Nasa karon sa to pa di ay ang gihimo ni Noe nagdala de siya na siya freezer dito sa arka na freezer raw na. Di man na mahimo og walay freezer, di man na mabuhi ng mga mananapa. Sabi pa ng polar bear na ang polar bear matulog na tunga sa ice, kutkot na sa ice ato na dito matulog. Munya inigawas ana mga gupa warag nainitan. Murag kuwangan pas bugnaw, dito na sa ice puyo. Tungod sa kasunson sa dugol kay ay balhibo ana ba, manang dili siya madutlan og bugnaw. Polar bear. Muna diha usa ka istorya nga kung dili ka mag-analyze, wala tinuod. Pero kanang ingon tibuok kalibutan naglunok. Apo sila kibalo kung sa tibuok kalibutan kaniadto. Ang panahon diha sa sulat na ng Biblia. Apo nga sila kibalog na ba ay Amerika, na ba ay Australia, kanang taga-dapit diha sa Israel. Diha man ang sulat ng libro ng Biblia. Kano sa alam man na diskubrihan ang Amerika sa mga taga diha, mga Europeans. No? Sila ra sa mga taga Europeans mo di gani Israel mo nakadiskubre. Mga Europeans pa gyud. Kano sa alam 14th century. Ano? Ang uban kana Australia ug 11th century pa to na diskubrihan nila nga naa day dakong yuta pa sa Australia. Pati mo China gani, wala man masulat sa Biblia. Be, pangita og word China sa Biblia, wala China sa Biblia. Ang balansihon mo China daan na before Christ pa na China. Daan na gani China. Moro lag India. Ang India na sa Biblia. Nasulat ng word India sa Biblia. Pero China wala. Ngano man, kay China dili na sayon anaon kung gikan ka sa diri sa Israel. Gikan ka bisin diri sa Europe. Di na basta-basta kay nay lisod kayo mga bukid diha labangon labi na dapat diri sa Himalayas Mountain diha dapit sa Nepal. Kanang sa Mount Everest dapit nga mga bukid. Pero timbugnawa na lisod kay na panon baktason lang. So ang best way pag-agi ana nila diri agi sila sa dagat. Ana. Muna nga wala na record sa Bible ang China. Sila kay balog na blay China. Muna may sila tipo kalibutan na lunupan, sila sa utong barangay. Imposible kay na marupan na tipo kalibutan nga ang tanang mananap ikarga atong gamay kay sakayan. Posible kay dili gina may tabo nga tinuod ng istoryahan nga ang tanang mananap masulod dito. Bao ka na bay dagko kay mananap, ilipante lang, 1,000 kilo na. Abay daghan, pati daghan na klase mananap dagko. Hippopotamus, na rhinoceros, dagko kayo, carabao, kasi yung palabot sa gagmaya na pagkadaghan. Million gani, estimated nila mga 30 million species ang mananap. Na sa ato pag isulod to sa arka, 30 million species. Kaya ang dili masulod doon, namatay man tanan. Mana diha, istoryahe kayo, istoryang barbero. Pero sa Biblia, kung basahon nimo, si Kristo nituo. Ana? Ayan ni Kristo sa Mateo 24:37-39, niingon si Jesus. Siya, ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa adlaw sa wala pang lunop, ang mga tao nagapadayon sa naandan nilang buluhaton sa mas pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Tuo sa day si Kristo ni istorya sa arka. Kanino nilunok. Manang mga tao manuo gid sa istorya kay dito gani si Kristo sila pa daw.
Okay ra na siya. Di niya mo gamiton imong utok. Ang tanang species sa mananap nasulod sa arka. Ha? Tibok kalibutan. O guys, yan sila pag-ibalo tibok ko kay kadtong Amerika na sila. Bagor na Amerika na diskubrihan sa taga-ilaha. Daghan biya tao pag-abot sa mga discoverer, kanang mga European, pag-abot nila ng yuta sa Amerika, daghan ang tao diha na mga flying tribo diha. Na Maya, mo to pinakadako nga tribo sa una diha sa Amerika, Maya. Na Inca, na kuan kanang mga sa itong tribuhan diha Aztec. Sila diha, daghan na diha. Pero wala na nila ma-record. Pila ra minibaw-an sa mga writer diha sa Middle East. Nga puman sila kalabang unahan. Gani mula China diha. Ngunang istorya mga higala may tungod sa lunok. Na ang mga tao nanuong naagay tibo kalibutan nga lunok. Pwede ra man pud na. Kay kung basahon ni mga istorya sa Earth, dahil panahon nga ang kalibutan, pero wala pa'y tao. Ang kalibutan napuno sa ice, itawag nag snowball Earth. Pero prehistoric pa to, wala pa'y tao. Billion years ago. Dahil panahon nga ang Earth nakaagi itawag snowball Earth. Sa kadto panahon na nalukop yung kalibutan na to snow. Pero ganing istorya may tungod sa lunok ni Noe. May laingon nga binata ra kay na istoryahan na. Napailain. Ang adlaw may pundo. Nana mabasa sa basahon ni Josue chapter 10 verse 12 ngadto 13. Ang adlaw ni pundo. Atong basahon na. Sa adlaw nga gihatagan sa Ginoo og kadaugan ang Israel batok sa mga Amorhanon, si Josue misulti sa Ginoo at tubangan sa may salita. Adlaw hunong diha tungod diha sa Gibeon. Bulan hunong ibabaw sa walog sa Ayalon. Ang adlaw ang bulan mihunong hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Jasar. Mihunong ang adlaw sa kinatung-an sa langit ug wala mosalop sa tibok adlaw. Katong panahon ng sulat ng Biblia, mga tao pa kay balo. Kinsay nagtuyok. Nagtuo sila nga ang adlaw may nagtuyok sa earth. Nagtuo sila nga ang adlaw ni Hunong. Diya sa kuan ibabaw daw sa tunga gyud sa adlaw sa diri sa space. Anton hapon wala mo irog ang adlaw. Nabawan lang nato na karon nas modernong panahon na sa panahon pa ni kuan Nicolas Copernicus. Modern astronomy ni kuan sa Nicolas Copernicus nasayra nato nga ang kalibutan di mo nagtuyok sa adlaw, dili ang adlaw nagtuyok sa kalibutan. Basta ang statement nga nagingon nga ang adlaw ni Hunong mali na. Kaya ang adlaw dili man na mo yung hunong, kita mo ni Hunong. Ang earth mo ni Hunong, dili ang adlaw. Tanaw na to ni Hunong ang adlaw, kaya ang earth ni Hunong. Kaya kita man ang naglihok, kita ang nagtuyok. Dili ang adlaw, still ang adlaw. Kita may nagtuyok. So, pag ingon nga ang adlaw ni Hunong, kung imog yung bukikion ng istorya mali. Pero tugutan na to, sige ni Hunong. Diya, nagpermanente siya. Ni Hunong, sa mo may kung mawi lang nakita ni Hunong adlaw. Kung nibalo ka kung tinuod ni Hunong ang adlaw, pagkadakog damage sa earth. Para taglitson nga giundangan og tuyok. Nagdagan ang earth og 1,670 kilometers ang oras. 1,670 kilometers. Ana ka kusog tuyok. Sa earth. Sa to pa kung undang og tuyok ang earth. Ura taglitson nga wala na matuyok. Kalimtan og tuyok. Sunog pikas naong. Hurot pangamatay ang pikas. Ang pikas po dito, wala po ito na hangin. Ako, tiro kalibutan, damage. O niya, gawas pa, ang earth doon na siya, kaya kamdang ito yung na siya kitawag momentum. Nabi, tubig.
kanang tubig ug mukalit naghunong ang tubig sa libay na. Para gurog sakay kag tanatog jeep. Pag butang ra gud planggana niya butang yung tubig po na. Nya kalit og hunong. Di ba kanang tubig na sa libay na ba? Sigurado na sa libay na siya. Musab kung ang earth ni kalit og hunong so kay dagan 1,700 kilometers o 670 kilometers, 1,670 kilometers kusog na. Kusog pa sa plano. Kung kalit naghunong, siguradong salibay po ang Pacific Ocean, ng mga dagat. Atlantic Ocean, balibag na, paingon sa space. Kung tinuod nang nahitabo. Sa kana, okay lang na siya nga istoryahon sa mga walay kibalo kung sa dagan sa universe. Dali na patuon, mga tao sa una, tuon na dayon. Pero kung nahibalo ta, dili na siya pwede mahitabo nga pundo ang adlaw kay maluto tong tanan. Taglitson kalimtan og tuyo ba. Magawas yung mantika na tong espiso kayo. Manang inya mga tarungan ng mga relihiyon. Wala may imposible sa Dios. Muna ilang mga tarungan. Ayon kayo storya wala na imposible sa Dios. Sabi na kung ano lang ta kasayon patuohon, ala, panuo mo. Problema na niyo tuo mo. Napay daghan sa Biblia ang istorya nga. Kung gusto mo manuo og istorya, napay daghan diri atong sisgutan. Kung sa may bang tuwan, tuo mo na ninyo. Napay lain ha. Ini istoryahan may tungod sa pagkabanhaw ni. Dire sa ikaduhang hari, kapitulo 13, 20-21. Bubulan ng istorya pero atong masahon kung saan ni. Unya namatay si Eliseo o gilubong nila siya. Sa panahon sa ating pamulak na batasan sa mga taga-Moab ang pagsulong sa Israel. Usa sa panahon niya na samtang naglubong silang tao, mitungha ang pundok nga nanulong og nakita kini sa mga naglubong. Busa giitsa nila ang minatay ngadto sa lubnganan ni Eliseo nga og nanagan sila. Ug sa pagdapat gayud sa iyang lawas sa mga bukog ni Eliseo, nabuhi ang minatay ug mitindog. Kini si Eliseo, propeta ni sa panahon sa Israel. Unya, ang katong patay, kay naman tong kalaban nila nanulong, labay lang nila dito sa butangan sa patay. Dito, nara tong bukog ni Eliseo nga namatay tong propeta sa Dios. Pagka dapat sa patay dito sa bukog ni Eliseo, nabuhi ang patay, nimbangon. Bitindog. Sumad sa 2 Hari 13. 20-21. Saan to ka na? Di, wala, to lang. Pero, wala, balansiha. O magani, mabanaw si Eliseo. Nabukog magani, niya kato nung patay, nasabod dito lang, nabubuhi na hinoon. Istoryahe. Muna problema kayo ba. Kasi mismo si Eliseo, kay gamanan ka ito kay propeta, dapat dili siya mabukog, dili siya mamatay. Kay gamanan man siya. E katong patay na hinoon nga nasabod dito, nabuhi. O kani mabuhi si Eliseo. Ang patay na hinoon nabuhi, nasabod las bukog. Istoryahe kayo ba? Ano na butuo ka? Ano siya ituo mo? Dali ra ka mo tuon. Sige tuo mo. Napailain. Istorya ni Jonas ug ang dakong isda. Tagadungog na mo ana. Niya si Jonas daw gikan mo to siya. Gitagag misyon niya nisibat. Mao nga kanang pabagyo sa Dios daw. Niya mo to kay nga ripa-ripa dito sa barko. Kining tawana mo ni hinungdan nga kusog ng hangin. Nya gilabay si Jonas. Nya niyo na lapod si Jonas nga ako hinungdan ani. Muna nga itambok ko sa dagat. Niyon si Jonas. Atarong basahon. Ang sugilanon dire sa Jonas 1:12 nagingon. Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron muhunong ang unos kay ako'y nagkaingon ini. Siya daw nagkaingon sa unos. Unya gisugo sa Dios ang dakong isda sa paglamoy kang Jonas dito sa tiyan sa isda. Sulod sa 3 adlaw ug 3 ka gabi.
Ya, muna mabasa sa Hunas 1:17. Unya gisugo ni Yahweh usa ka dakong isda. Sa paglamoy kang Hunas ug dito siya sa tiyan si isda sulod sa 3 adlaw ug 3 ka gabi. Unya pahuman na to sa 2:10 sa Hunas, usa ka basahon sa Biblia ng Hunas. Usa ka libro, Book of Jonas. Sa Jonas 2 verse 10, unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Hunas dito sa baybayon ug gituman kini sa isda. Una, ato pa si Hunas dito sa ilawom sa isda. Ngayon pa nya karon, si Kristo tuwa ang istorya ba? Nga si Hunas gilamoy sa isda niya abot sa 3 adlaw giluwa dito sa Ninive. Yan ta. Sa Mateo 12:39-40. Apan mitubag si Jesus pagkadautan gayud sa mga tao karon walay pagtuo sa Dios. Nangayo kamog milagro kanako, dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo maora ang kibulungan nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Sa mga si Hunas 3 ka adlaw ug 3 ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat. 3 sab ka adlaw ug 3 ka gabi ang anak sa tao dito sa ilalom sa yuta. Muna ang kanya si Jesus nituod po sa istorya ni Hunas, wala po sa istorya sa Noe. Lunok to po Jesus. Sa Hunas to gyapon si Jesus sa istorya ni Hunas. Dai atong analyze ng istorya. Kitang tao dili ta praktisado sa salom sa ilawom sa tubig, hindi ka mananalom, di ka kabot og sa minuto, lumos na ka. Ikaw sa mga praktisado, kaya sa minuto. Na mga ni sa Guinness Book na mga niabot og 28 minutes. Pero sa normal lang, pila lang ka seconds, di ka abot 1 minute, lumos na ka sa tubig. Yung ginay, bisig testingan. Testingan yung timing. Kung kabot na sa minuto, di ba? Kainom ng tubig, mapatay na. Muna siya. Karo si Hunas, tulog pag yung kaadlaw, tulog kagabi dito sa ilawom sa isda. Yeah, nagabaday sila oxygen na itong panahon na. Wala. Tinga ka, buhay gapon siya dito sa isda. Ilawom sa isda, tulog kaadlaw, tulog gabi. Yan pa. Ang ganang tinae sa isda, kung sa may isdaan ning tukob siya, kaya man gibutag sa klaseng isda, basta ka isda. Dili pud na balyena, di man na isda ng balyena. Mamal man na. Di ba? Ang balyena dili na isda, mutunga gina sila kay mo ginhawa. Ang isda katong pwede di mutunga. Mo kay mabuhi sila sa ilawom sa tubig. Bisag pila ka tuig sila sa ilawom sa tubig, buhi sila mo na isda. Pero kanang mga balyena o kining mga kining whale o kaning saingan aning lumba-lumba, dili na sila fish. Mamal na sila. Di na pwede og pinakadugay na 30 minutes, tunga na sila, sa oras. Tunga na sila, muginawa na, muna na sila, may bubus pa ng tubig. Hindi na sila isda. So, unsa isda ka ning lamoy ni Hunas mo pa na pangutana. Kay ang mga iho, wala di man masulod ang tao sa tiyan sa iho. Paon mo si iho na una masulod. O, granting for the sake of argument, ha? Nga, nisulod si Hunas dito sa tiyan sa isda. Kung sa mga isda, basta kay tugutan na itong istorya, nisulod siya dito sa tiyan sa isda, sa tulog adlaw, tulog gabi. Remember, nga ang isda, malibang na. Kanang tinae sa isda, wala po nagtinae sa ato. Kitang tao nga, naay acid nga mo muhilis sa mga gikaon. Acid man ang muhilis na to dito sa sulod sa tiyan. Pa istorya sa mga maligyag tambal nga na daw galingan si Ilaw sa tiyan, nila galingan oy. Galing daw atong kasing ang atong tinae daw nagaling si Ilaw, may galingan diha. Acid ra na ang kuan kanang hinungdan nga mahilis ang imong gikaon. Mao sa isda. Nay acid. Nya karon, tulok adlaw. Una siya ning gawas. Kung imong balansihon, pagkaugma na tae na si kuan, Hunas. Tae na. Malibang mo ng isda. Ano, magtaw kay balo nga, daghan kay binuhi nga flower horn.
Flower ron malibang na kada adlaw. Pero napay panahon di malibang. Kanang urag kung sa tao pa baog ba di malibang dayon tag duha ka adlaw tulo na tubulon. Sa ato pa si Jonas, kung taas siya sa ilawom sa tiyan, kung nagdaot ang tiyan sa isda, nagbit pagawa si Jonas igit na. Igit na si Jonas. Ya karon kung nagbaog, abot tulo ka adlaw na nalibang, tubol na si Jonas. Hilis na dito si Laom. Mugal mo ang giingon lang galing, dili man na galing nga literal dito si Laom, hilis man sa acid na may acid nagpuyo sa atong tinae nga hilis atong gikaon. E kung si Jonas tuwa dito, sigurado tubol na siya pagawas. Dili na Jonas. Yung istorya ito kay giluwa pa man siya balik. Di mo mutuo ka. Basta kay kung imong analisa ng istorya, uy, wala na. Ay, magdimalibang ng isda. Napailain. Kining asno, misulti. Nababasa sa numeros 22, 27, hanggang 30. Asno ba kanang donkey sa English? Atong basahon na. Sa dihang nakita sa asno ang anghel sa Ginoo, milubog gini og misamot ang kasuko ni Balaam ug gibunalan niya ang asno sa iyang sungkod. Unya gipasulti sa Ginoo ang asno ug kini mingon kang Balaam. Unsa bay nabuhat ko kanimo nga imo man akong gibunalan sa makatulo? Ingnan ni Balaam ang asno, kay imo man akong gibinuangan. Kung may espada pa lamang ako, patyon ko gayud ikaw. Ug mingon ang asno kang Balaam, dili ba ako ang imong asno nga mo'y imong sigihag pagkabayo hangtod karon? Naginingon ba ako niini kanimo kaniadto? O si Balaam mingon, wala. Ito pa ang asno ni sulti. Ang asno ni sulti nakiglalis pa siya nga mo ang asno. Kabayo ng kanang species ba yan as kabayo ang donkey. Mabreed gani na sila. No? The same species na sila sa ako. Gamay lang na siya. Namong daw kay pagkabayo pero gamay kayo kanang asno. Nakigsulti sa iyang amo ni Balaam. Okay. Oh. Ay problema mo. Tuot napailain. Sa kadong hari size 2 gato si city. Kini na pod ang ganing ulo sa atsa, axe ba? Atsa. Milutaw. Tumasahon na. Duhang hari size 2 nga to sa city. Busa pa duha kami sa Jordan aron sa pagkuhag kahoy kay maghimo kami balay nga among kapuy-an dito. Miingon si Eliseo, sige. Unya ang usa kanila mingon, kung mahimo kuyugi kami ug si Eliseo mitubag, oo, kuyugan ko kamo. Busa mikuyog siya kanila sa pag-abot nila sa Jordan namutol sila kahoy. Ug samtang ang usa kanila nagputol og kahoy, ang uhas sa iyang wasay nahulog sa tubig ug musinggit siya. Hala, hinulaman ko ra ba kadtong wasaya? Unsa may akong buhaton? Si Propeta Eliseo mitubag. Diin man nahulog. Ug sa dihang ipakita kang Eliseo ang dapit. Nagputol si Eliseo og kahoy ug gilabay niya kini sa dapit nga nahulugan sa wasay ug milutaw ang uhas sa wasay. Unya mingon si Eliseo, punita ka na. Busa gipunit kini sa tao. Wasay paano si atsa? Axe. Ang ulo sa atsa nalagpot sa tubig. Palutaw ni Eliseo. Mura istorya sa Harry Potter ba? Salida ng Harry Potter. Nailagan sa salida ng Harry Potter na istoryahan na. Ano to, kung tuo tayo ng mga istorya. Muna, usa sa mga istorya sa Biblia nga. Nagdepende na ni mong mutuo ka. Pag imong ginang balansihon, mulutaw mo rin bakal nga. Ulo sa atsa. Mulutaw, piginamus na. Nga, karon. Napay lain. Kini, wapo ni. Dili na tas New Testament na ta. Kini mahitungod na po ni sa kang Hesukristo. Ang istorya niya mahitungod siya ang pagkamatay.
atong susiho ni ha. Diri sa Mateo 27, kapitulo 27, versikulo 50 ngadto sa 53. Kini atong basahon na. Unya si Jesus misinggit pag-usab og namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangabli ug daghan sa nangamatay nga mga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balang syudad, human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang tao. Kuya sa kayong tabuan eh. Ha? Alimang kag pagkamatay ni Jesus, nauyog ang yuta ug napikas ang bato. Nya ang mga lubnganan nangabli. Unya nangabanhaw ang nanggula sa ilang lubnganan katong mga nangamatay daw, mga katawhan sa Dios. Unya wala pagbanhaw nila, wala pa sila mulakaw dayon. Kay gingon man diri miadto sila sa balang syudad, human na banhaw si Jesus ug didto nakita sila sa daghang mga tao. Sa ato pa mga tulo ka adlaw pa kay si Jesus gikan pagkamatay, tulo ka adlaw pa man siya una nabanhaw. Nya didto naman sila nanglakaw human nabanhaw si Jesus. Pagkamatay gyud Jesus namangon ang mga patay. Yang gingon diha nga pagkabanhaw ni Jesus didto na sila nanglakaw paingon sa syudad ug nakit-an sila sa daghang tao. Sa ato pa pagkabanhaw nila dito sa sementeryo ng mga patay, kamatay ni Kristo, banhaw po sila. Nga buak mga bato. Dili, imposible na kung may linog. Karon, katong mga patay dito, nagstambay sa tulok adlaw. Nagunsa man sila dito. Samtang nagstambay sila dito sa sementeryo. Ha? Kay ulahi man sila miyato sa syudad. Ay amigo na siya, nagkuhan na sila dito bay. Sayaw na sila dito thriller. Kaubas Michael Jackson. Ito kong amigo. Kubasin. Walay detalye. Pagbangon nila, tulok adlaw. Pagbangon nila dito. Walay detalye kung giilisan ba sila dito. Namalik ba sila higda. Namalik ba sila kamatay. Unsay ilang gikaon. Basta kay tulok kadlaw kay diha naman sila nanglakaw human na banhaw si Kristo. Niya to sa syudad daghan pud dito na tao nga nakakita. Nakit-an sila sa daghang tao. Na kung tinuod ng hitabua, dakong balita na sa tibuok kalibutan, dili lang sa Israel. 5 kanang patay, nabuhi, pagbalik. Pero ang katingad-an mo ni nganong sa kasaysayan sa pagkabanhaw ni Jesus, upat man na sila nga naghisgot, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Nganong si Mateo lang ang nagsulat aning partiha nga anay mga patay na mangon ngadto sa siyudad human sa pagkabanhaw ni Jesus. Wala sa Marcos, Lucas ug Juan. Wa kay mabasa ana. Kini hitabuan nga naglinog, nabuak ang bato ng mga buhi ang mga katawhan sa Dios daw nga nangamatay. Pagkabanhaw ni Jesus diya pa niadto sa siyudad. Walay mabasa diya sa Marcos, Lucas ug Juan. Nga kung tinuod ng hitabua, imposible dili ni masulat nila ni Marcos, Lucas ug Juan, dili nagamay balita Ha? Unya kaduha pa. Pagkahuman nila gato sa siyudad, wala po'y detalye kung asa na sila paingon. Balik ba sila sa sementeryo, higda na pagbalik ito sa pantheon, o kut-kut sila balik ito, nung pagkamatay na pagbalik, o unsa, wala. Wala na istorya, basta igos sila nga sa syudad, nakitaan sila sa daghang mga tao. Kung mauna, mga patay na mali, dinagan na siguro tinuod, magaling na istorya ha. Kana istorya ha, klaro kayo bang binuhat-buhat lang ba? Binuhat-buhat yung kayo. Kaya dili lang sa Israel na siya mabaniog. Tibuok kalibutan na mabaniog nga naay mga patay na nanglakaw na nabuhi. Kanya imposible sa dili ma-record nila ni Marcos, Lucas ug Juan. Posible kay na. Dili basta-basta hitabo na mga patay na nabuhi. Manang mga istorya sa Biblia nga ani mo tuo ka. Tuo ka na tuo.
Napailain. Ang giingon diri sa Mateo 24:29. Unya tapos gayud sa kasakitan niadtong mga adlaw, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Napay giingon diri sa pinadayag sa history. Mga hulog ang mga bituon sama sa dili pa hinog nga igos nga gihuros sa kusog nga hangin. Kining igos, fig tree ni sa English. Wala man kay na diri sa Pilipinas. Akong tanaw-tanaw pot naabay fig tree diri. Pero karon lagi kay na naman ta internet, akong kitanaw sa internet. Ang fig tree, ang iyang bunga sa fig. Para kada ka og bulas tinis. Tinis ba? Wala yan, gamay-gamay lang jutis kumo. Tinis ball. Ana ang bituon. Ingon pa sa nagsulat ani Mateo 24:29 nga mga hulog dinhi sa yuta. Karon kay mga hulog maning bituon diri sa yuta ang pangutana. Unsa di kadaka ang bituon? Ang Biblia imong pangutanon, ang bituon sama sa dili pa hinog nga mga igos nga gihuro sa kusog nga hangin sama mga hulog nga bituon sama sa dili pa hinog nga mga igos nga gihuro sa kusog nga hangin. Pinadayag sa history. Yan, alay kadag ko ang bituon, gamay-gamay ras kumo. Na. So, tihan ta mo. Ang pinakagamay nga bituon, 20% larger than Jupiter. Mas dako pa sa Jupiter. Karon sa kadaka ang Jupiter ikumpara sa Earth. Ang Earth o Jupiter, ang Jupiter is 1,200 times larger than Earth. 1,200 ka Earth una ta mo pareha kadaka sa Jupiter. Pero ang bituon, ang pinakagamay, mas dako pa. Og 20% kaysa Jupiter. Pinakagamay lang ang bituon. Niya karon nga mga bituon, kining bituon na to, kining adlaw bituon na. Bisag kinsa mangutan-on nimo nga nahibalo og science. Our sun is a star. Kana nga tong bituon, ito wag nag-dwarf star. Mo ni ang common nga bituon nga makita nito sa kawanangan. Kidakon. Pero pero mo sa kadak-ana kumpara sa Earth, 1.3 million times larger than our Earth. Million ha? 1.3. Napagay 0.3, 300,000 million larger than Earth. Asam na ni mo ibutang? Mahulog. Ang bituon mahulog diri, asam na ni mo na ibutang si uskabok koy kabutangan ana. O pay labot ka init, magisgotas ka init ha, asam. Puti inita na. Million ang billion degrees na ang kainitan na. Dili na 1,000. Tinginita na. Asa ka tapon ni tao, na bituon mahulog dire. Kita nimo ka ignorante sa nagsulat. Nya, patuon ta nga ang bituon daw mga hulog dinhi sa yuta. Kay mo may pagtuon nila nga ang bituon kag matoy ra na. Or gamay pasko mo bunga sa kahoy higera. Or bulas tinis kadaka. Napailain nga sumpay gyapon ang istorya ha. Katong pagkatao ni Hesus. Kasaysayan sa pagkatao ni Hesus. Nagi pa na mabasa sa Mateo. Di pa sa Mateo 2:9. Itong basahon na. Sa pagkadungog nila sa hari, sila naglakaw ug tan-awa. Ang bituon nga ilang nakita dito pa sa sidlakan, nag-una kanila hangtod nga mihunong kini sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. Bituon. Ang bituon naglakaw, nag-una sa katong mga ingon nila magay, mga mago. Mabasa ni Mateo 2:9, kanang kasaysayan sa Mateo. So ang bituon nag-una sa mga mago. Pag-abot dito sa pasungan, ni hunong dito sa pasungan sa ibutan sa bata. So may kadagkuan ng bituon. Balo na ta. So di gyud na siya mitabo. Gawas pa ang pinakaduol nga bituon sa tuwa ng Proxima Centauri. Ana 4.2 light years away. 4.2.
Karon unsa kata sa ang 1 light year? 1 light years is equivalent to 9 trillion, approximately 9 trillion kilometers. So times nimo na og 4.2. So na siya sa approximately 40 trillion kilometers. Sa to pa ni ani ang bituon diri naguna sa mga mago. Muna ang mga kasaysayan diha. Abi kini mo kanang Star of Bethlehem na ngalan na pagkatao ni Jesus. I-type nimo na sa YouTube, Star of Bethlehem, pati naghanang dokumentarya na BBC pa. Nagsalimuang sila kung saan pag-explain na. Paranoia na sila. Salimuang sila kung saan pag-explain na. Kay ilang palabas nga ang Biblia tinuod. Nya di migid nila na si kung saan nila pamaagi nila pag-explain na. Pwede niyo na tanawon. Dagan nga sila nang kanang sa BBC, Star of Bethlehem, dunay unom ka kuan nila. Nga hantod ni abot na nga kana daw dito daw dili daw to star kun dili kometa. Usban lang ninyo na inyong isulat diha ing nga kometa dili bituon. Kometa ang ning anhi dis kalibutan. Kay kaning bituon, tinuod ning bituon, mahimo pud na siyang giya. Pero dili kay pwede maguna. Kanang mga explorer kaniadto, mga mananagat, magbiyahe sa dagat, tan-aw nila ng bituon. Still lang bituon. Kay bituon nga maguna. Ara siya permanente sa space dito sa hawan. Gitawag nila langit diya sa babaw. Naran na siya permanente niya, pwede na siya paingon ka sa sidlakan, no? Tuwa dito ang bituon, pwede dito tumungon dito, guide. Ay mo siyang guide, pero dili pwede nga mag-una. Nya human mo muhunong dito sa pasungan. Ihunong dito sa pasungan. Mo na pinakalisod nila nga kuan daghan diya sa explanation nila diya. Live kinsan na lang. Star of Bethlehem daghan kay na sa YouTube. Nagsalimuang sila gi-explain na unsaon pag-explain na nang di medyo na may tabo nga tinuod nga istorya nga ang bituon ning anhi ning giya hunong dito sa pasungan gi anak kan Jesus. Nabalo naman tag unsay bituon karon. Karon na nagsalimuang sila pag-explain. Nabalo naman ang mga tao unsay bituon. Labi na nanay internet. Naa sa YouTube. Na mga size comparison unsa ang bituon, unsa ang earth, unsa ang ubang mga planeta. Na size comparison. Nabalik kanina sa akong apo. Anang size comparison sa mga kanang gitawag nila mga object diha sa space. Pati ginang dagko Nya unsaon na nila pag-explain na naron nga ang gingon sa Biblia nga nag-una man sa mga katong tulo ka mago. Nya paghuman ning hunong dito sa kon di nila na ma-explain, dili nila ma-reconcile. Mo na nagsalimuang sila unsaon pag-reconcile ana sa Biblia. So na sa mga rason nga dili gid nila ma-reconcile. Nga ingon nila ang Biblia kuno perfect word of God. Problema ninyo naron buhat mo ang istorya nga word of God nga puro mali-mali ang sulod. Basta wala sana napailain na nga mga hinungdan nga nung angay banat magtuhan ng Biblia sa sunod na part. Daghang salamat.